Dear Tita L, magandang gabi po. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Lilibeth, 45 years old. Meron akong isang anak na babae. May pamilya na sila ng kanyang asawa at anak na 2 years old. Kasama ko po sila sa bahay. Namulat po ang anak ko sa amin ng tatay niya na palaging nag-aaway. Bungangaan kahit saan, nasa loob man ng tahanan o nasa ibang lugar. Umabot na rin kaming ng ama niya sa sakitan. Katwiran ko nun, kung sasaktan ako ng asawa ko, dapat lang na gumanti ako. Nagdadalaga na nun yung anak ko, na tawagin na lang po natin sa pangalang Ina. Ganoon pa rin kami ng tatay niya. Pero naghiwalay kami ng mambabae na ito at inuwi pa sa bahay namin. 14 anyos si Ina noon. May isip na at ramdam ko bilang ina ang napakalaking frustration at disappointment niya na ganon ang pamilyang kinalakhan niya. Ngayon na may asawa na siya, nakikita kong napakabait ng asawa niya, mapagpasensya, mapagkumbaba, good listener, hindi lang sa kanya pero pati na rin sa akin. At higit sa lahat, isa siyang good provider. Pero hindi pa rin pong maiwasan na magtalo sila. Siyempre, nakikita ko't kasama ko sila sa bahay. Naririnig ko ang lahat-lahat at sa totoo lang minsan, naaawa na rin ako sa manugang ko at nahihiya na rin para sa mga panahong sumosobra ng magalit ang anak ko na wala na rin sa lugar at wala nang paggalang sa kanya bilang asawa. Napansin kong masyadong selosa ang anak ko. Madalas din laging nagdududa sa asawa kahit na walang basihan ang quote-unquote kutob daw niya. Kapag nagkakausap kami ng manugang ko, lagi niyang sinasabi na naiintindihan naman niya si Ina. Nalulungkot siya minsan at nadidismaya pero hindi na lang daw siya nagfo-focus sa mga negatibong bagay at pakiramdam. Mahal daw kasi niya ang anak at apo ko. Di ko tuloy maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit nagkaganito ang anak ko kapag nag-aaway sila at inaatake siya ng sobrang galit sa manugang ko. Hindi ako nakakatulog, Tita El. Parang aanhin ko na lang makabalik sa nakaraan at iayos ang relasyon namin ng ama niya. Paano ko po kaya matutulungan ang anak at manugang ko? Ganon na rin ang sarili ko na makalaya rin sana ako sa pagsisisi parati sa sarili ko. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako Tita El at hanggang dito na lang. Love, Lilibeth. Okay, Lilibeth. Unang-una, before you heal from the wounds of the past, you have to learn to forgive yourself first and forgive your husband as well. Number 1 yun. Pagka na-forgive mo na yung sarili mo and na-forgive mo na yung asawa mo, siguro kung Catholic ka, you can also try to go to confession, baka sakaling mas makagaan yon sa kalooban mo, and then forgive yourself for what you've done in the past because that is already a long time ago. Hindi naman tayo pwedeng rewind sa panahon. O siguro naiintindihan kita, baka meron kang trauma sa nangyari. Kaya lang, nandito na tayo sa now phase. So, kailangan siguro kahit paano, kahit unti-unti, one baby step at a time, nagmo-move forward din tayo. Pagkatapos mong i-forgive ang sarili mo at yung asawa mo, then move forward. Kahit na baby steps lang yan. And then, kapag okay ka na, ito na yung moving forward phase that is part of your healing.
kapag medyo nakakaabante ka na, kailangan hindi lang ikaw ang nag-heal from this emotional trauma because based on your story, no, na nabasa ko, ang laki talaga ng emotional impact na iniwan nito sa anak mo. And siguro, no, sa mga kapatid po natin na ganyan, yung love language nga na sinasabi ko kanina, yung pagtalak, na at naku, grabe nagpipisikalan pa, please. Sana hindi nyo po yan pinapakita sa mga anak ninyo, lalo na yung bata pa, tas kinalakihan ng ganyan, because they would think na, oh, normal lang yan yung mga ganyan. Kasi nakikita sa inyo naalala nyo yung kasabihan ng mga bata pa tayo? Ang maling ginagawa ng mga matatanda ay nagmumukhang tama sa mga mata ng bata. So yung mga ganyan, pag nag-aaway kayo, wag nyo nang pinapakita sa mga bata, lalo na yung pisikalan. Paano siya magkakarespeto sa nanay at tatay niya kung nagpipisikalan kayo sa harapan niya? At saka sobrang traumatic nun yung ganon, parang gulo ng pamilya ninyo pagka ganon. O minsan kung saan na lang abutan ng away, grabe. 'Di ba? Sobrang wala GMRC left the group na, Lilibeth. Pero yun nga gusto mong magbago at gusto mong tulungan ngayon yung anak mo na sobrang selosa. So let's focus on that. Pero yun nga sa mga ganyan pa rin ngayon na mga mag-aasawa, whether Mr. o Mrs., please, huwag kayo nag-aaway sa harapan ng mga bata. Kung gusto nyo mag-away, dun kayo sa CR, magbulungan kayo, o kaya mag-text-textan na lang kayo, di ba? Kasi ang ending talaga, emotional trauma on the part of the children. Dadalhin nila yon, emotional trauma na naging childhood trauma na ngayon na adult na siya. Pag may nag-trigger, babalikan niya yun, yung moment na yun, babalik at babalik siya doon. Instantly. Ganon. So, ngayon na gusto mo rin tulungan yung anak mo because sobrang selosa, baka maganda magkaroon kayo ng babae sa babaeng usapan. Sabihin mo, anak, ngayon na meron na akong apo, ngayon na meron ka ng asawa, nakikita ko na yung negative impact ng ginagawa ko o ginagawa namin ng tatay mo nung ikaw ay lumalaki. Ayaw ko na hanggang sa 3rd generation sa apo ko, madala natin yon. Putulin na natin yan, gupitin na natin yan dito sa 2nd generation pa lang. It's time for both of us to heal. Parehas tayo, sabay tayong mag-heal ng mga emotional wounds natin mula sa pag-aaway namin ng tatay mo at ikaw naman bilang saksi sa isang damukal na away namin na may halong pisikalan pa nung ikaw ay bata pa. Kasi anak, tingnan mo, nag-aaway kayo ng asawa mo noon. Ngayon, nag-aaway kayo ng asawa mo, nakikita rin ng anak mo, hindi ba? Uulit lang yan. Bakit? Kasi akala niya tama Akala niya okay lang na maging ganyan, when in reality, hindi. Sabihin mo rin, nahanga ako sa asawa mo, mahal na mahal ka kahit na nakuha niya, sabihin mo na, hanga ako sa asawa mo dahil mahal na mahal ka niya kahit na nakuha mo sa akin at sa tatay mo yung pagiging matalak mo. Pagdating sa pagseselos, kausapin mo rin siya na maigi. Ano ba ang ipinagseselos mo? Baka kasi ang iyong anak ay housewife lang. So, ibig sabihin, bukod sa pag-aalaga ng bata, ano pa ba yung kanyang pinaglilibangan? Is she not busy with work also? Kasi kung hindi, malaking factor yon kung bakit nagseselos si Mrs. kay Mr. Kasi she has a lot of time, 'di ba? Para mag-isip ng kung ano-ano. Kaya kailangan you have to keep her occupied. Kung kayong dalawa, Lilibeth, ay nasa bahay lang, edi magnegosyo kayo, 'di ba? O si Mister, ni anak mo, nagtatrabaho, gawa kayo mga sandwich tas ibenta. Because yung feeling nun, hindi ba, parehas kayong fulfilled. And malay mo, yun din, yung paggawa ng sandwich ang maging
paraan para mag-heal din kayo from your wounds. O, di ba, nag-heal ka na, may pera ka pa! Di ba, Mars? At magpapasko na. O, di ba, kailangan natin lahat ng side hustle, kailangan nating damihan ang ating, labada, dahil mga Berber months na. There's no way to go from here but heal. Kailangan nyo mag-heal, kayong dalawa. Kailangan nyong hilumin. Ayan. Kanta ni Bugoy. Kailangan nyong hilumin ang mga sugat ng nakaraan para maging okay ang inyong kasalukuyan at ang inyong hinaharap. Okay, Lilibeth? So, sana kapag napatawad mo na yung sarili mo, napatawad mo na yung asawa mo, humingi ka rin ng tawad sa anak mo. Kasi kung hindi niya nakita lahat yon, hindi rin siya ganyan ngayon sa asawa niya. But past is past, please, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Just forgive yourself, heal, and move forward, and be happy with your anak, and your apo, and your manugang na napakang bait. Diba? Sana all ng manugang ganyan. Diba?